Good day everyone. Topic na medyo napag-isipan ko lang na i-share sa inyo or pag-usapan. Okay, it is about anger. Okay, alam natin na kapag tayo ay nagagalit, marami tayong nasasabing mga masasamang bagay sa ating kapwa. Hindi man natin sinasadya, yun ay dahil sa bugso ng ating damdamin. Nung time na nasaktan tayo. Normal thing na, normal reaction ng ating kumbaga natin na tayo ay magalit oras na tayo ay masaktan, ma-disappoint ng isang tao. Kapag masyado tayong nagpadala sa ating galit, magkakaroon tayo ng tinatawag na di man natin gusto, magkakaroon tayo ng kasalanan. Kasi ang galit, kapag napuno tayo ng galit, doon nagreresulta ng maraming masalanan. Unang-una na yung pagsasabi ng hindi maganda sa ating kapwa, hindi man natin gustuhin. Pangalawa, ang galit, pwede tayong makasakit ng ating kapwa. Pwede natin silang alam mo yun, kahit sabihin mong kapamilya mo or kakilala mo, kaibigan mo, basta yung galit ay naghari sa puso mo, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Kaya gusto mo gumanti ka, gusto mo masaktan mo rin sila. Hindi man sa parang kagaya ng pagpatay or mga ibang resulta ng galit, pero yung alam niyo yung kahit na kaunting bagay na gusto natin para lang maipakita natin yung galit natin sa isang tao ay nagagawa natin kapag tayo ay galit. And meron akong isang verse na gustong i-share sa inyo about sa anger. Ito ay sa Efeso chapter 4 verse 26. Ang sabi dito, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Okay? Diba ang sabi dito, huwag kayong magagalit or huwag kayong kumbaga iwasan niyo yung galit. Dahil yung galit ay resulta ng pagkakasala ng tao. At huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Kasi 'di ba nga yung kapag nagagalit tayo at dinadala natin yun sa ating pagtulog, isipin nyo or kumbaga alalahanin nyo yung minsan nagalit kayo na nakatulog kayo, 'di ba hindi kayo makatulog ng matiwasay, hindi kayo mapayapang makatulog. Nangyayari sa akin yan kapag nagagalit ako, naiinis ako. Alam mo yun, yung kahit pwede mo naman siyang itulog ng matiwasay, hindi mo magawa kasi nga may galit ka sa puso mo, may inis ka sa puso mo, kaya hindi maganda yung tulog natin. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ano yung ibig sabihin nito? Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo kasi yung mga masasama, mga negative na emotions na nararamdaman ng tao, diyan pumapasok ang kalaban, diyan pumapasok ang dyablo. Di ba? Kapag nagagalit tayo, kapag napupuno tayo ng galit, nagkakaroon sila ng lakas ng loob na lalo ka pang galitin para makagawa ka ng masama sa iyong kapwa. Kaya iwasan natin ang galit masyado. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip magtrabaho siya ng marangal para sa sariling kabubuhay at makatulong sa mga nangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. So, imbis na yung galit natin ay magalit tayo na nagsasabi ka ng masasamang salita sa iyong kapwa,
Bakit hindi mo sabihin sa kanya yung mga, okay, nagagalit ka, pero bigyan mo siya ng mga salita na kung hindi man ay makapagpakonsensya sa kanya at makakapagpadulot ng mabuti sa kanya. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. O diba, sinasabi dito, hindi naman sinasabi na huwag kayong magalit. Pero ibig sabihin nito, yung galit nyo, palipasin nyo lang. Tapos, kung hindi na kayo galit, maaring kausapin nyo yung inyong naging nakasamaan ng loob, magpatawaran kayo. Kasi di ba nga sabi sa Biblia, ang pinatawad ay patatawarin. Pero kung hindi kayo magpapatawad, ay hindi rin kayo papatawarin ng ating Panginoon. So, nitong, kumbaga, kapag hindi ka nagpatawad sa kapwa mo, hindi yung kapwa mo yung, kumbaga, yung yung talo, kung hindi ikaw. Unang-una, yung sama ng loob. Pag tumatagal yan, pwede ka magkasakit. At, di ba, paano na lang kung halimbawa sabi natin, napakaikli ng buhay, paano na lang kung nagkaroon kayo ng samaan ng loob and hindi natin namalayan na yung isa sa atin ay mawala. Di ba? Paano pa tayo makakapagpatawad? Napakahirap mabuhay sa mundo ng may galit ka sa puso mo, lalo na kung yung patatawarin mo o yung nakasamaan mo ng loob ay mawawala na. Paano ka magkakaroon ng pagkakataon na magpatawad sa kanya? So, ang dito ay kapag nagagalit ka, maging kalmado ka lang. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, alisin mo yung sarili mo doon sa lugar na kung saan ka nagagalit, kung kanino ka nagagalit, kumbaga umiwas ka muna. Pero wag nating patatagalin. Kung hanggat maaari, siguro, yun nga, sabi kasi dito, wag mong palulubagan na araw na magkagalit pa rin kayo. Siguro wag naman patagalin ng isang buong, kumbaga, isang buwan, isang linggo, isang taon. Kasi, ikaw din yung mahihirapan, sinasabi ko. Ikaw din yung mahihirapan nun. Kasi, siguro, ngayon, kung ikaw man ay may kagalit, siguro marami ka ng mga bagay or marami ka ng kwento na gustong ikwento sana sa kanya, pero hindi mo magawa dahil nga nagkasamaan kayo ng loob at marami kang nasabing hindi magagandang salita sa kanya. Diba? Namimiss mo na rin siya na makakwentuhan dahil syempre may pinagsamahan kayo, so gusto mo sana na makakwentuhan mo ulit siya, kung madalas kayong magkita at kumain sa labas, diba? Napakaganda yung ganong klase ng relasyon sa ating kapwa na hindi tayo nagkakailangan, hindi tayo kailangang mag-iwasan. So sana yung sa mga nagkagalit ngayon, pahupain nyo na yung galit nyo, puntahan nyo yung mga nakasamaan nyo ng loob at magkapatawaran kayo tulad ng utos ng ating Panginoon. So yun lang aking maishishare sa inyo. Magandang araw at God bless sa ating lahat.